Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagsasalaysay muli ng tekstong binasa ng may tamang pagkakasunod-sunod. Unang markahan, ika-6 na linggo, aralin 2. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasalaysay muli ang teksto ng may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng pamatnubay na tanong at balangkas. Pagsasanay, gamit ang Mentimeter, magbigay ng halimbawa ng mga magagalang na salita. Pindutin lamang ang link na nasa ibaba. Balik-tanaw, piliin ang fact kung sumasang-ayon sa pangungusap at bluff naman kung hindi. Bilang 1, mauunawaan ang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagbibigay ng detalye. Ang tamang sagot ay fact. Bilang 2, ang mga kwento ay muling naisasalaysay sa pamamagitan ng graphic organizer. Ang tamang sagot ay fact. Bilang 3, maiuugnay ang sariling karanasan kung nauunawaan ang tekstong binasa. Ang tamang sagot ay fact. Bilang 4, ang tauhan ay bahagi ng isang kwentong binasa. Ang tamang sagot ay fact. Bilang 5, hindi mahalagang maunawaan ang kwentong binasa. Ang tamang sagot ay bluff. Magaling mga bata! Nakarinig ka na ba ng isang nakakatuwang kwento? Paano mo ito ikinukwento sa ibang tao? Marunong ba kayong maghugas ng pinggan? Maaari mo bang sabihin kung paano maghugas ng pinggan? Sa pagbabasa o pakikinig ng teksto, kailangang unawain mo itong mabuti. Tandaan din ang mga mahahalagang detalye dito, upang muli mo itong maisalaysay ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito, nang hindi mo na itong kailangang basahin muli. Kasi natandaan at naunawaan mo na ito sa isip at sa buong puso. Gawain 1, basahin at unawain ang kwento, ang alamat ng lawa ng sampalok. Noong unang panahon, mayroong mag-asawa na nakatira sa Laguna. Maraming puno ng sampalok sa kanilang paligid. Ang mga puno ay hitik sa bunga. Napakatamis ng mga bunga. Hindi nila kayang ubusin ang bunga ng mga puno sa paligid. Ipinagbibili nila ang mga ito. Napabalita na ubod ng tamis ang kanilang mga sampalok. Dinarayo ng mga tao ang kanilang lugar para bumili. Yumaman ang mag-asawa. Isang araw, mayroong matandang gusgusin na napadako sa kanilang lugar. Humingi siya ng sampalok sa mag-asawa dahil siya ay gutom na. Nagalit ang mag-asawa dahil wala itong perang pambayad sa kanila. Pagalit na pinagtabuyan nila ang matanda. Nakiusap na muli ang matanda dahil siya ay gutom na. Lalong nagalit ang mag-asawa, kaya pinakawalan ng lalaki ang kanilang aso para matakot ang matanda. Nang malapit na ang aso sa matanda,
ay itinaas na matanda ang kanyang kamay. Biglang huminto sa pagtahol at pagtakbo ang aso. Namangha ang mag-asawang maramot. Nang itaas muli na matanda ang kanyang kamay, nakatayo na lamang at matigas na ang mag-asawa. Tumalikod na ang matanda at mabilis na lumayo. Ilang sandali lamang ay may matalim na kidlat at malakas na kulog na narinig. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Matagal na umulan at bumaha sa puok na iyon. Nang tumila ang ulan, nawala na ang mga puno ng sampalok. Nawala na ang bahay ng mag-asawa. Nawala na rin ang mag-asawa. Hindi na nawala ang tubig sa lugar na iyon, hanggang sa tinawag itong lawa ng sampalok. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 5 sapat lang. Gawin ito sa kwaderno. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, maraming puno ng sampalok sa paligid ng tirahan ng mag-asawa, kaya yumaman ang mag-asawa dahil ipinagbili nila ang matamis na sampalok nila. 2, may matandang gusgusin na pilit humihingi ng sampalok dahil gutom na ito. Bilang 3, nagalit ang mag-asawa dahil walang pambayad ang matanda, kaya ipinagtabuyan nila ito at ipinahabol sa aso. Bilang 4, nanigas ang mag-asawa, biglang kumidlat at umulan ng malakas. At bilang 5, nawala ang tirahan na mag-asawa, maging ang puno ng sampalok, dahil hindi na nawala ang tubig sa lugar ng mag-asawa, kaya tinawag itong lawa ng sampalok. Gawain 2. Basahin at unawain ang kwento. Ang lobo at ang ubas. Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik sa hinog na bunga. Swerte ko naman, hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas, ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas. Subalit, hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli pa. Subalit, hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na, ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon, ang sabi niya sa sarili. Punan ang mga bituin ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gawin ito sa kwaderno. Mayroon kayong 1 minuto
para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, sa isang kagubatan ay inabot ng gutom ang lobo. Ikalawa, nakakita siya ng puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. Bilang tatlo, nasabi ng lobo sa sarili na maswerte siya sa nakitang puno ng ubas. Bilang apat, lumundag ang lobo at lumundag ng lumundag, ngunit wala siyang makuhang bunga. Bilang lima, sinabi na lamang ng lobo sa sarili na maasim naman ang bunga ng ubas. Gawaing tatlo, basahin ang maikling kwento, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa sagutang papel. Pagbisita kay Lola Mercedes, isinulat ni Charish A. Kabuyaw. Noong nakaraang linggo, dinalaw ng aming pamilya ang aking Lola Mercedes sa Karatig Bayan. Dinalhan namin siya ng pasalubong gaya ng yema cake, budin at nilupak. Hinainan niya kami ng maraming prutas, gaya ng mangga, papaya, at pakwan. Habang kumakain ako ng prutas, kinuwentuhan ako ni Lola ng mga alamat tungkol sa iba't ibang prutas. Ipinagluto rin niya ako ng paborito kong kakanin, ang sumang gabi. Hay, napakasarap talaga ng suma ng aking Lola. Umuwi kami sa aming tahanan ng busog na busog at masayang masaya. Ayusin ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, dinalaw namin ang aking lola sa Karatig Bayan. Ikalawa, hinainan kami ng maraming prutas ng aking lola. Ikatlo, ipinagluto ako ng aking lola ng sumang gabi. Bilang 4, kinuwentuhan ako ng aking lola ng mga alamat. At bilang 5, umuwi kaming busog at masaya.
Magaling mga bata! Tandaan, sa pagbabasa ng kwento o teksto, kailangang basahin at unawain mo itong mabuti. Tandaan din ang mga mahahalagang detalye dito, gaya sa pagsagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Pagtataya, ayusin ang mga sumusunod na pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Isulat ang bilang 1 hanggang 6. Isulat ang sagot sa kwaderno. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, bilang 2, bilang 3, bilang 4, bilang 5, at bilang 6. Magaling mga bata! Karagdagang gawain. Nalaman mo na ang pagsasalaysay ng isang kwento ay dapat buo at sunod-sunod. Anong alaala o karanasan mo sa buhay ang natatandaan mo ngayon na kaya mong isalaysay? Isulat ito at tingnan ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!